Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Dapat sana tapos na itong issue na ito. Ayan. Medyo binanatan ngayon ni Christy Permin si Chris Aquino, pero mamaya banata natin. Sabi ko sa inyo, kasi, yan naman sabi ko sa iyo, kasi. Yes. Kahit nga ang column ko, tumigil na ako nung lumabas ngayon sa PSN at sa Abante. Wala na nga wala na. Kumbaga para sa akin, naitawid ko na ang aking emosyon, nakapagbigay na ako ng aking opinion, at nasabi ko na kung anong gusto ko. Pero hindi po pwede kasing hindi ako magsalita. Dahil si Chris Aquino po ay nagpadala ng mensahe kay Dindo Balares. Para ipakilala ko po sa inyo kung sino si Dindo. Siya po ang dati kong patnugot sa balita, tabloid. Anak-anakan ko po si Dindo. At anak-anak naman niya si Chris. Common friend namin siya ni Chris. Sinabi niya na nakakalungkot dahil siya ang nasa gitna ngayon na parang naiipit ng dalawang nag-uumpugang bato dahil nanay ko at saka anak ko ang nagkakaroon ng sigalot. Parang ganon. At nauunawaan ko si Dindo. Si Dindo Balares po, mga kapatid, ang emisaryo ni Chris Aquino kapag siya ay nalalagay sa kontrobersiya at matinding issue. Okay. Nung tawagin na bakla ni Ginoong Jason sa si Bimbi, tumawag si Dindo sa akin, nag-text. Noong siya ay upakan ni Mocha, ganun din. At sa yung kay Kuya Ipe, yung kay Philip Salvador. Ayun. So, balik muna tayo dito. Dito ako natatawa Okay? Ngayon, binabanatan ngayon ni Christy Permin itong si Chris Aquino. Pero naalala nyo, dati, todo yung pagtatanggol nyo dyan. Nung panahon na nag-away yan si Mocha at si Chris Aquino. Hanggang nakuha niya yung fame niya ni Chris Aquino dahil sa sinagot niya si Mocha. So feeling ni Chris Aquino, sumikat na naman siya noon. Pero di ba ano nangyari noon? Yan, sinasabi nyo may emisaryo siya na humihingi ng tulong. Ayan, di ba binanatan nyo? Sample niya na, sandali lang. Ipapakita ko para kita nyo. Wait. Yung mga nakasanayan natin mga stinger at kung ano. Ayan. Paminsan-minsan lamang po kami dinadalaw ni Chris Aquino. Baka una at huli na po. Ito yung dati. Samantalihin po natin ang pagkakataon. Kumusta ang emosyon mo ngayon tungkol sa mga inilabas na salita ni Mocha tungkol sa pamilya mo? Yan, pinagtulungan nyo si Mocha noon, di ba? Lalo na sa mga magulang mo. About her? About her? Yung emosyon mo muna. Care Bears. Care Bears na. Bakit? Napansin na siya ng tao noon Napansin na din siya ni Bongo. Napansin na rin siya ni Pangulong Duterte. Ito. Care Bears Care Bears na ako because may I read? May I read? Okay. Ayan, yung text daw ni Bongo sa kanya. Nasunda naman namin yung dalawa mong post. Hindi, I think ka-text ko ngayon kasi bago lang. Kasi I think they're opening the Mactan Airport. Okay. So, si Bongo, okay, explain ko lang po yung friendship kung paano ko siya nakilala. Okay, because, and the first time I met then Mayor Duterte, campaign nito, 2010, alam ko na nandun kami for Pilipinas Got Talent. Pinastay ako ng one extra night para ligawan siya. Okay? But, ito yung susi. The reason I had to stay there was because si Kitty wanted to meet me. Okay. And I think, yun ang naramdaman ko. Na I believe na yung... Ginamit pa si Kitty, yung anak. Pag-utos niya kay Sir Bongo na mag-sorry, nanggaling yon sa puso ng isang ama. Okay. Because nakita ko, so let's go back 8 years in time, how much he doted on his daughter. And take note, bunso niya. Iba ang relationship sa bunso. Lalo na sa tatay. Yes. Sipsipan kayong dalawa dyan, And so, pinapakita ko lang muna yung context, I think naintindihan niya ako doon. So ito ay nag-ugat, 8 taon pa ang nakaraan. Yes, and yun, I have to say thank you because from that moment onwards, wala siyang pangit na pinakita sa akin. Ganito lang ang pananaw ko sa buhay and I'm sure ito na naman lahat po ng mga lahat ng mga
Dilawan will hate me again for saying this, but this is me. I'm sorry. As ka, personal conviction mo. Yes, na hindi ako sinasaktan eh. Hindi ako binabastos. Tama. Okay? And naging inisnab ako, hindi ako sinipot doon sa ano namin. Pero dito na, move on tayo dyan. But he empathized when I was trying to bring out a message. Okay. And sa akin, yun na yun. Okay. And the very fact that, sinabi ko yun sa post, diba? Na kung eto, tinatawag nyo akong brat, tinatawag nyo akong kulang sa pansin, well, you gave it to me. You gave me a win. Kita nyo na? So the very motive kaya niya kaya siya sumagot kay Mocha kasi ito, binigyan nyo na daw siya ng pansin. Because the most powerful man in the Philippines in-affirm ko ano yung nararamdaman ko. So dahil daw na in-affirm ni Pangulong Duterte. Sinabing, unawain na lang natin si Chris. So, you know, dalawang beses na po kaming umapak sa Malacanang. Wow. Okay? And in those instances, alam ko na it is so hard for a president to say sorry. Ay, hindi. Sa inyo lang. Kayo lang yun, mahirap mag-sorry. Ang Pangulong Duterte, kaya niyang gawin yun kasi hindi siya mayabang tulad ng, ewan ko, ng pamilya niyo. Hindi ko alam. Ito. Yan yung konteksto. Okay? Bakit ko pinasok yan? Kasi ito na ngayon si Madam Christy Permin. Pasok! Asya na? Kampanya na parang ipinalabas yung boses niya. Nag-text din po sa akin si Dindo. Pinadala ko nga kay Japs kagabi, lahat ng mga naipon ko. Ito na yung bago ngayon na to, ngayon. Kung paano sinasabi niya na, nanay, hindi na kinakaya ng alibughang anak nyo ang mga bira ni Mocha. Ikaw ang una niyang naalala. Bahala ka na raw, okay? Ano daw yun? Sumunod naman, meron din. Hindi na daw. Sabi niya, keber nung una, di ba? Sinungaling ito si Chris. Sabi niya, tinanong siya ni Christy Permin, ano naman sasabi mo kay Mocha? Kebers. Ganun siya. Pero ano sabi daw ngayon, ha? Ngayon, ito, hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Christy Permin. Ano ang sabi no emisaryo ni Chris Aquino na kumausap kay Christy Permin? Ito. Bughang anak nyo ang mga bira ni Mocha. Ikaw ang una. Ayan. Ipon ko na text messages ni Dindo kung paano sinasabi niya na, nanay, hindi na kinakaya ng alibughang anak nyo ang mga bira ni Mocha. Ikaw ang una niyang naalala. So hindi na daw kinakaya ni Chris Aquino yung bira ni Mocha sa sitwasyon nung nangyari noon. Kaya humihingi siya ng tulong ngayon kay Christy Permin. Yun yung time na nag-guest si Chris Aquino kay Christy Permin. Tingnan nyo na kung gaano ka... Anong tawag mo dyan? Keber. Bahala ka na raw, okay? Sumunod naman... So bahala ka na raw. Ibig sabihin, i-rescue mo na. So, gines na siya. Meron din siyang yun sa mga falsies. Sa mga falsies. At saka kay Jess. Meron din text si Dindo na, nanay, ikaw na raw ang bahala. Parang ganon, puro ikaw na lang ang bahala. Kuya Dindo, please call Nanay Christy about this. Ganon. So siya na rin daw ang bahala. So every time nagkakaproblema, nakakaawa ito si Chris Aquino, tumatawag daw siya kay Christy Permin. Ito lang masasabi ko sa iyo. Ito kilala ho namin ng personal ito si Christy Permin. Napakabait po nito kay Mocha. Napakabait po nito. Pero nung panahon na nag-away sila ni Chris Aquino tapos nakipagbati ito si Chris Aquino, kinampihan ni Madam Christy Permin si Chris Aquino. Si Mocha hindi pa rin nagsalita ng masama ng kahit anong kay Madam Christine Permin. Kahit to ngayon, kaya niyang batiin ho ng harapan. Sabi ko nga diyan mo makikita kung sino talaga ang totoong tao. Hindi siya makadirekta sa akin. Hindi siya makadirekta dahil alam niya na kapag tama siya, may dala akong armas. Pero kapag siya ay mali, hindi ko kakagitin yung panghihingi niya ng tulong. Okay. So ngayon, sinabi niya kay Dindo na
di ko na ito, dito papalag na ako, sabi niya ganon. Sa maraming panahon na ako ay pinagsalitaan niya ng masasakit, mula ulo hanggang talampakan, hindi ako kumibo, sabi niya. Pero this time, kailangan daw niyang magsalita at matunton na naghugas kamay eh. Hindi daw siya ang dahilan kung bakit hindi natuloy yung aming proyektong dapat gagawin sa Pure Gold. Hindi raw siya, bakit hinarangan ko ba grupo nila? Bakit hinahamon ko ba sila? Di ba may mga ganun siya? Bakit? Sinaktan ko ba ang pagkatao niya? Sabi niya sa akin. Ako naman, Romel, simple lang yan eh. Hampas sa kalabaw, sa kabayaw latay ang ginawa niya. Hindi niya ako sinaktan ng personal, pero sinaktan niya ang isang taong mahal ko na si Mr. Fu. At hindi ko yun pwedeng palampasin. Dahil alam ko na may kapasidad si Mr. Fu na ma-deliver doon sa programang dapat na hahawakan namin na kasama siya. Pangalawa, hindi daw siya ang dahilan kung ba't hindi natuloy yung proyekto. Ikaw ang dahilan, Chris, dahil nag-text ka kay Manay Lolit na ipinabasa naman sa amin ni Manay Lolit, sa amin ni Fu, at nabasa namin doon ang mga sinasabi mo. Andun yun lahat eh. Huwag kang maghugas kamay dahil ikaw ang pinagsimulan nito. Dapat daw ang Pure Gold ang magsabi ng katotohanan. Ano pang katotohanan ang bubuklatin na? Ay, nawala. Romel, alam mo. Sandali, ulit. Dapat sana, taputan ko ba ang pagkatao niya? Sabi niya sa akin. Ako naman, Romel, simple lang yan eh. Hampas sa kalabaw, sa kabayaw latay ang ginawa niya. Hindi niya ako sinaktan ng personal, pero sinaktan niya ang isang taong mahal ko na si Mr. Fu. At hindi ko yun pwedeng palampasin. Dahil alam ko na may kapasidad si Mr. Fu na ma-deliver doon sa programang dapat na hahawakan namin na kasama siya. Pangalawa, hindi daw siya ang dahilan kung ba't hindi natuloy yung proyekto. Ikaw ang dahilan, Chris, dahil nag-text ka kay Manay Lolit na ipinabasa naman sa amin ni Manay Lolit, sa amin ni Fu, at nabasa namin doon ang mga sinasabi mo. Andun yun lahat eh. Huwag kang maghugas kamay dahil ikaw ang pinagsimulan nito. Dapat daw ang Pure Gold ang magsabi ng katotohanan. Ano pang katotohanan ang bubuklatin natin? Nagkaunawaan na kami ni Chuck Gomez, ang anak-anakan ko na nagbalangkasana ng proyektong ito. Si Miss Susan ko ay na hinga na rin namin ng paumanhin kung bakit hindi natuloy ang proyekto, na hindi kami ang problema. Si Chris ang problema dahil sa pangmamaliit niya kay Mr. Fu. Yun. Kaya wag niyang hingan kami. Wag niya. Sandali lang. Rod, Mark at Mayole at saka yung mga nagrereklamo pong iba na bakit daw ito ang topic natin. Relax. Okay, mamaya explain ho natin bakit importante ho ito sa politika. Hindi lamang po ito showbiz. Remember, this is Chris Aquino. The remaining Aquino. Ulitin ko, importante ho ito. Wag ho tayo nagmamadali. Nagmamadali kayo masyado. Kaming hingan ng pruweba. Wala na kaming pruwebang kailangan kayong dalawa ni Manay Lolit ang mag-usap. Kayong dalawa, dahil nabasa namin talaga ni Mr. Fu yung text mo kay Manay Lolit. Ngayon, kung dalawa, it's between you and Manay Lolit, kung ano man. Basta't kami ni Mr. Fu, dun kami humugot ng aming emosyon sa sinabi mo kay Manay Lolit. Diba? Yun eh. Kaya walang paghuhugas kamay. Hindi na nga natuloy, diba? Hindi na itinuloy ng Pure Gold yung show. Hindi na nga itinuloy eh. Ngayon, sabi mo, pinagsalitaan kita ng masasakit mula ulo hanggang talampakan. Kulang yung paglalarawan mo, Chris. Mula sa bumbunan mo hanggang nakakutkot pa ng bahagya ang paa mo. Ganun katindi. At yan ay naganap sa kontrobersiya ninyo ni dating Mayor Joey Marquez. Talagang I took his side. Doon ako talaga sa kanyang panig. Dahil alam namin na marami kang... Ito pa pakinggan ninyo to. Ganito kalupit to. Okay? Relax! Pwede bang relax lang? Bira kayo. I'm making a point.
Ito ang dahilan kung bakit ko pinlay ito. Putas na sinabi sa one-on-one interview mo with Miss Corina Sanchez. Pinag-aralan naming mabuti ang mga ang mga salaysay mo na ayon sa iyo ay tinutukan ka ng barel ni Mayor Joey na nakita mo mismo yung loob ng barel dahil malapit lang sa sa mukha mo. Na di umano, sabi mo, hinawahan ka ng tulo ni Mayor Joey. Naalala nyo tong time na ito? Ang daming naniwala at naawa kay Chris Aquino nung time na ito. Ha? Anong dahilan? Nag-imbestiga kami, walang totoo sa sinabi mo. Ngayon, eto, pagkatapos ng ilang buwan lang, tumawag ka sa akin na parang nakalimutan mo na yung sinasabi mo na pagpapakain ko kayo ng salita na masakit na mula bumbunan hanggang talampakan mo. 3 buwan lang pagkatapos tinawagan mo ko. Anong sabi mo? Please call Joe. Please call Joey. Kasi nagpaayos pala siya at nagpa-sexy nung kanyang likod at balakang kay Dr. Vicky Bello. Na kung ilarawan niya sa akin, I'm bleeding. Parang waterfalls. Ganon, parang waterfalls daw yung dugo niya. Tawagan ko raw si Joey at gusto raw niya si Mayor Joey ang magtayo sa kanya sa kama. Okay. Ito yung panahon na si Joey Marquez keso binangbintangan niya na may tulog, ganyan, kaya daw kinahawa daw siya. Okay? After 3 months, tinawagan niya si Christy at please, tulungan mo naman ako kasi masakit yung ko dahil nagpa-opera. According to Christy Permina, nagpa-opera daw siya kay si Bello. So ngayon, nagpapatulong ngayon siya kay Joey. Pagkatapos niyang sira-siraan nagpapatulong na siya ngayon kay Joey Marquez. Kasi politiko siya time noon. Ako alam mo. Tandaan ninyo nasira ang politika ni Joey Marquez dahil dun sa ginawang keso may tulo. Tingnan nyo, panoorin niyo. Naligalig ako noon. Naligalig po ako mga kapatid. Kasi parang kailan lang Parang kailan lang yung sinasabi niyang mga alipusta ko sa kanya. Tapos pagkatapos lang ng 3 buwan, tatawagan na niya ako na sana man ang pride, di ba? Para magpatayo siya kay Mayor Joey sa pagkakahiga na hindi raw siya makabangon. Natural. Alam ko naman na hindi niya ako tatantanan. Tinawagan ko si Mayor Joey. Pero pareho kami ng desisyon. Hindi. Sabi niya. So pagkatapos ng 3 buwan, pagkatapos ng siniraan, ito ngayon. Kasi ang sakit ng aking balakang. Yun ang sinasabi niya. Hindi ko sinasabing totoo. Sinasabi ni Christy Permin. Kinikwento ko lang. Ang sakit ng aking balakang. Ay, si Joey. Ganon. Joey. Mahirap na nga naman. Baka nga naman mamaya kung ano-ano na magkwento ang gawin ni Chris kapag nagpunta siya. Hindi. Sabi ni Mayor Joey. Nakikita nyo na yung pattern. Nakikita nyo na yung pattern na kinikwento ni Christy Permin na pattern ng ugali ni Chris Aquino. Hindi ako si Christy Permin. Panahon ng eleksyon. Ilang buwan lang din ito pagkatapos. Ilang buwan din, eleksyon. Tapos niyang alipustahin at wasakin ang pagkatao ng aktor politiko. Kumandidatong congressman, si Mayor Joey, ginamit ang kalaban niya sa politika, yung video niya na umiiyak siya, humahagulgol sa interview ni Corina Sanchez. Ipinakalat sa buong Parañaque, doon sa distrito. Natalo, of course, si Joey, di ba? Ala na yan, ang laban. Oo, wala na. Wasak ka na nun, di ba? Na ganon. Eto na, bilangan, panahon ng bilangan, tumawag siya. Gusto raw niyang makausap si Mayor Joey Marquez. Ilang buwan lang to pagkatapos niya sabihin na hinawahan siya ng tulo ni Mayor Joey. Na kaya nga sa Parañaque, anong nakalagay? Nakalagay sa poster, mabuti pa si Joey, may tulo, ang gripo wala. Ganon hinamak. Ganon katindi. Nakikita nyo? Nakikuha nyo ba yung picture? Ako lang ang nakakakuha ng picture. Tas-tas nga yung kamay ng mga nakakaintindi. Ha? Kung bakit ako naka-high blood dito? Tas-tas ang kamay. Nakikita ninyo kung paano nasira ang political career ni Joey Marquez dahil dun sa issue ng tulo? Nakikita ninyo? Tapos ba nahihingi ang... buti naman nakita na ninyo. Matagal na issue yan, sir. Oo nga, pinakikita lang natin kung gagaano,
kung gaano ginagamit ang media para masira ang ilang tao na hanggang ngayon nandito pa rin sa atin. Kung ilang mga artista okay, sinasabi ni iba wala na naman ng impact si Chris Aquino. Correct kayo dyan. Pero may mga artista pa ngayon na sinisira ang ibang tao dahil artista lang sila. Yan ang point ko! Kinig kayo, nyak! Nanam! Hinamak ng kanyang nasasakupan si Mayor Joey. Ang sabi niya, kausapin daw niya si Joey. Gumagano si Joey sa akin. Ayaw niya talaga. Dahil hindi nga ako tatantanan ni Chris, paulit-ulit na tumatawag, inabot ko na sa kanya ang telepono. Dinig na dinig ko dahil magkakatabi lang kami Latina. Ako ang katabing-katabi ni Mayor Joey. Ang sabi niya, if it would make you happy that I marry you, I'll do it now, anytime. Sinabi niya kay Mayor Joey, dinig na dinig ko parang ang boses niya doon yung, ang bagwa! Yung gano'n. Parang gano'n yung commercial niya ngayon. Parang ang lakas ng bibig niya na parang napupunit na yero. Sabi ni Mayor Joey, nobody loves a loser. No! Sabi niya, I'm gonna marry you. Tell me anytime. Ganon. Sabi ni Mayor Joey, di ba kayo pa ni Mayor Mark Lapid? Pakinggan nyo to So sinasabi niya, gusto niya makipagbaligan kay Joey Marquez. Sabi, according kay Christopher Min, I will marry you. Okay? Habang, sila pa ni nung Lapid. Ni Mayor Mark Lapid. Mayor Mark Lapid, sila pa ni Chris. Sagot niya, lakas-lakas. I made him governor na. Alam mo, Romel, itong... Kita nyo? So there was a relationship. Kuno! Because ginawa lang niyang yung mayor na si Mark Lapid, mayor ba congressman, ay ginawa niya ng governor. That's how sickening is our politics in the Philippines. Artista ang nagpapalagay sa isang gobernur na apektado ang buong constituent niya dahil may isang artista lang na dumikit-dikit sa kanya. Ganyan. Tapos sasabihin nyo walang kwenta itong topic na ito. May kwenta ito. Bakit? May mga ganyang artista ngayon. Na paganda ng paganda. Relief good to the left, relief good to the right. Tapos biglang tatakbo. O kaya mag-e-endorse. Kaya dapat magising-gising na tayo. Chris Aquino is just one. Okay, mawala man niya si Chris Aquino sa eksena ng pag-artista, ng politika dahil laos na yung kanyang kapatid, laos na pamilya nila. Isa lang yan. May mga kasunod pang ibang artista yan. Sino? Relief good to the left, relief good to the right. Tapos biglang kandidato o kaya magbibigay... Hindi ba kayo naririndi sa politika sa atin? Ganyan na ganyan. Dinadaan sa mga artista. Kaya sana matuto na tayo. Bakit ito mga artista na ito? Artista nga Kaya nga artista Alam niyo ba ibig sabihin ng artista? They act. May connection yan. Anong connection ito kay Mocha? Abay, ulitin ko na naman. Yung panahon na nag-away sila, ito nga ang ginamit niya, an example niya. Ngayon si Christopher Min, bumalimbing na, sinabi na yung totoo every time na nagkakaproblema si Chris Aquino. Number 1 kay Mocha, ay ito ang ginagamit niya si Christopher Min. Ngayon, umamin na si Christopher Min na ito pala talaga ang tunay na cool. Ano ba, ulit-ulit naman? Ang bihira naman Pambihira naman! Ulit-ulit!